Dahan-dahan siyang gumalaw, bagay na nagpagising sa matutulog na sanang diwa ni Gaston. Humarap si Nati sa dating asawa kung kaya naman nagpapalitan na sila ngayon ng mainit na hininga sa muka. Sa sobrang lapit noon, isang maling galaw lang ng alin sa kanila ay tsak na magdidikit na ang kanilang mga labi. Gumisi pa si Nati nang maramdaman ng paglalim ng hininga ni Gaston na para bang nagpipigil ito na may gawin sa katawan niyang mas idinikit pa niya dito. Tulog na. Bulong ni Gaston na naramdaman ng ginawang paggalaw ni Nati paharap sa kanya. Ngumisi pa ng malapad si Nati na mas idinikit pang lalo ang katawan niya sa katawan ni Gaston. Partikular na ang kanyang dibdib na alam niyang dama na ni Gaston. Idinintay pa niya ang isang binti sa may bewang ng dating asawa. Tsak na mabuhay ang dugo na naman ito sa kanyang bawat himaymay nang dahil sa kanyang ginawang iyon. Nati, may himig na pagtutol sa boses ni Gaston. Mapangakit niyang ukol na nagkunwaring pagtulog ng mga sandaling yon. Alam kong sinasadya mong gawin na akitin ako at hindi na natapos pa ni Gaston ng kanyang sasabihin dahil naramdaman niya na kaagad ang malambot na labi ni Nati na humahalik sa kanya. Kasabay noon ay ang paghawak nito sa kanyang leeg upang wag siyang makakalas na naisip niyang gawin upang wag nang bumigay sa kalokohan nitong plano. Alam niyang bibitinin siya nito oras na gantihan niya. Oo na, talo na si Nati pero hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili na hindi gawin yon. Dala ng init ng katawan niya. Para itong bakal at magnet at hindi niya kayang tanggihan kahit pa na marami siyang binitawang maanghang na salita. Sabihin na ng marami na malandi siya. Hindi na sila mag-asawa pero maliban na gawin nila ang bagay na yun ngayon. Saka sure naman siya doon na hindi sila pupunta. Nakikita na niya na hindi maglalaon ni makikipagbati na siya sa dating asawa. Maano bang i-advance na nila ang bagay na yung gawin? Isa pa, sila lang din naman ang nakakaalam nito. Walang ibang makakaalam unless isa sa kanilang magsasalita at kung kanino yon sasabihin. Kumbaga ay safe pa rin yun. Natalia, sure ka ba na gusto mong gawin natin ito? Ayaw mo ba? Agad na puto ni natin na bahagyang nakaramdam ng inis kay Gaston. Siya na nga ang nag-initiate eh. Hindi naman sa ayaw ko pero hindi ba may... Dapat bang maghanap na lang ako ng ibang lalaki? Nagagawa nito sa akin total ay ayaw mo na. Nagpantingang tenga doon ng dating governor. Pahablot na hinila niya ng pantulog na damit ni Nati. Nang marinig ang sinabi niyang yun upang tuluyan tong alisin sa katawan nito, dala ng kanyang frustration. Hahanap to ng iba, hindi pwede. Dahan-dahan, baka magising naman ang mga bata. Ano ka ba? Gusto mo bang hatiin sa dalawang balakang ko? Saway ni Nati. Ikaw din, baka sumakit ang mga tuhod mo. Pangungutya pa ni Nati na sa totoo lang ay gustong-gustong energy na pinapakita sa kanya noon ng dating asawa niya. Hindi siya pinatulan ni Gaston at binigay ang lahat ng kanyang lakas upang magpakita ng kanyang gilas. Bakit hindi? Walang alak sa katawan si Natalia. At sigurado siya kinabukasan noon na hindi naman siya nito sisisihin sa naganap. Humanda lang ito sa kanya. Oras sasabihin nitong siya ang nagsimula, kung kaya naman ay may naganap na muli sa kanila. Shit Nati, ilang beses ko ba sa'yong sasabihin na kalabaw lang ang tumatanda? At alam kong alam mo yan, noon pa man kahit na 10 taon ang tanda ako sa'yo, may ibubuga pa rin ako sa'yo pagdating sa kama. Makakaya pa rin niya kitang paligayahin. Bitawan mong buhok ko, baby. Gusto mo bang malagas na lahat ng buhok ko? Sa sobrang higpit ng hila mo, ha? Bahagyang natawa doon si Nati na sinunod naman ang pakiusap ni Gaston. Naramdam niya na mahibla na nga doong nabunot. Ilang saglit pa ay nagpalit sila ng pwestong dalawa upang ituloy ang kanilang ligaya. Daddy? Napakalas na pagkakayakap ang dalawa nang marinig ang boses ni Brixton sa labas. Napahawak na sa kanyang noo si Nati. Si Gaston naman ay natatarantang hinanap ang kanyang robang inihagis malapit sa may pintuan ng banyong yun. O Brixton, wait lang, gumagamit ng banyong daddy. Saglit lang ha. Diyan ka lang. Wala si mami sa bed. Umalis si mami daddy. Inantok ang boses ni Brixton nang sabihin niya yon. Nagkatingin na ng dalawa na nagpipigil na matawa. Walang idea ang anak nila sa kung ano man ang kanilang ginawa. Mommy is downstairs. Kumukuha lang siya ng water. Pagsisinungaling niyang tarantanang sinuot ang bathrobe sa katawan na baliktad pa. Ni hindi pa niya napunasan ang kanyang tumulong pawis at maging ang sandata niya. Hinintay ka muna ng 5 minutes bago lumabas. Mahinang sambit ni Gaston kay Nati na mabilis na nilikan pang labi niya. Nagkukumahog nang lumabas ng banyo si Gaston upang maabutan lang ang anak na kinukusot ang mga mata habang nakatayo pa rin sa pintuan ng banyo. Binuhat niya na ito upang ibalik sa kama.
Nag-init ang kanyang mukha nang maalala na muntik na silang mahuli ni Brixton. Mabuti na lang din at natapos na sila. Saktong-sakto sana ito sa kanilang climax eh. Wisit ka talaga, Gaston. Dikit ang ngiping bulalas ni Nati habang natatawa na rin sa sarili niya sa loob ng banyo. Kinabukasan ay si Nati lang ang bumalik ng mansyon ng mga benta court. Iniwan niyang anak na bunso sa pangakong babalik naman siya kaagad ng araw na yun at may kukunin lang sa mansyon nila na gamit niya sa trabaho. Kailangan niya yung dalahin sa kanyang opisina kung kaya naman hindi maaari na hindi siya uuwi. Isa pa, nais niyang sabihin yun sa kanyang pamilya. Matanda na silang masyado upang gawin ng palihim ang bagay na yun na malalaman din naman nila. Anong sinabi mo, Nati? Nagkais na kay ni Gaston? Seryoso ka dyan? Baka mamaya sinasabi mo lang yan ha? Si Mrs. Bentacourt na hindi makapaniwala nang marinig ang sinabi nitong sa villa nang muli silang titira na kasama ang lalaki. Tamang narinig mo, Mom. Kailan ba ako nagbiro pagdating sa bagay na to? Siya na hindi lang para sa mga bata kundi bakit niyo ito ginagawa, Natalia? Sabat ng kanyang amang si Giliar na nag-alala na baka nang dahil lang sa mga ito kung kaya napipilitan si Nati na gawin ang bagay na yon at hindi ito gusto. No, Dad. Plano namin magsimula ng panibagong buhay bilang isa't buong pamilya ni Gaston. Matapang na sagot niya kahit na wala pa naman talaga silang napag-usapan ng ganong bagay. Bastang alam niya ay okay na sila nito. Alright, kapag maluwag ang oras ninyo ay dalahin mo siya dito nang makausap namin ng masinsinan, ng mommy at ng kuya. Hindi sila hadlangan ng mga magulang sa kung anong gustong mangyari sa kanilang relasyon. Hinayaan sila na gawin ang kanilang nais na alam naman ng mag-asawang Bentacourt na para sa kanilang hinaharap kung kaya nila ginagawa. Ganun na lang ang tuwa ni na Brixton at Gabby nang bumalik ang inadala ang ilang maleta rin ng mga damit at gamit nila. Hindi na nila napigilan pang mapatalon sa sobrang tuwa. Pinagmamasdan lang naman sila ng tahimik ni Gaston na hindi pa rin makapaniwala ng mga sandaling iyon na nagawa na naman siyang pagbigyan ng pagkakataon ni Nati. Huling pagkakataon na alam niya at pipilitin niya na huwag sayangin. Hahawakan niya na yun ang mahigpit na naman ang mangyari. Hindi niya na uulitin pa ang mga pagkakamaling nagawa niya na siyang muling wawasak sa kanyang pamilya. Daddy, is this real? Hindi ba kami nananaginip lang ni Gavi na ayos na kay ni Mommy? Lingon ni Brixton, medyo naluluha. Lumapit na sa kanila si Gaston na inutusan ng mga maid na iakyat sa kanilang silid ang mga gamit na dala ni Nati. Kinarga niya na ang dalawang bata. Maligaya naman siyang nilingon ni Nati na kahit na walang space dahil ukubado ng kanilang mga anak, ang magkabilang braso ni Gaston ipinilit niyang iniyakap ang katawan sa dating governor. Nagawa pa niyang isandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gaston upang pakinggan lang ang puso nitong naguhuramentado sa tibok. That's because of you, Natalia. Bulong ni Gaston nang tumingala si Nati at uliin ang kanyang mga mata doon. Sa pagsisimula ng panibagong linggo noon ay kasabay nitong nagsimulang panibagong yugto sa kanilang buhay. Palagi silang nilulutuan ni Gaston ng breakfast. Bago umalis patungo ng trabaho, sinisigurado niya mahatid niya si Brixton sa school. Minsan si Nati nagpe-present na pagbibigyan din naman niya. Yun nga lang ay minsan lang. Inilagaan niya ng sobrang kanyang pamilya. Binabawi ang mga dumaang taon na wala siyang kakayahan na iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga. Sa kabila ng hindi pa nila muling napag-usapan ang tungkol sa kasal nila, naisip ni Gaston na kailangan niyang banggitin ang tungkol doon kay Nati dahil baka mamaya ay iniisip na naman ito na okay na sila sa ganun lang. Siyempre, gusto niyang ipagamit ulit sa babae ang kanyang magandang apelyido. Gusto mo ba kami na maging baboy na tatlo? Panayakain na lang ang ginawa namin na mag-iina kapag wala kang pasok. Reklamo ni Nati habang nakayakap mula sa likuran ni Gaston. Nakasalukuyang naghihiwa to ng mga fresh na fruits. Okay lang yan, kahit na mag-triple pa ang timbang ninyong tatlo, mahal na mahal ko pa rin naman kayo. Hindi mo kailangan mag-diet. Hindi lang naman kayong tumataba ako rin kaya. Busog na busog din ako sa pagmamahal eh. Nahina ng humagikik si Nati. Binitawan na ni Gaston ng kutsilyo. Umikot na upang mahigpit na yakapin ng babaeng nasa likuran. Matapos sa taniman na muna niya ng halikang labi nito. Mabilis na namulang magkabilang pisngi noon ni Nati na kilig. Para siyang teenager na napansin ng long-time crush. Hinawakan niya pa ang magaan sa isang pisngi ni Nati at muli sanang hahalikan nang marinig na naman niya ang matinis na boses ni Gavi na nasa paanan na pala. Daddy, karga! Makahulugan na silang nagkatingin ng dalawa ni Nati. Halatang bitin at pabigyan na naman niya ang hiling ng bunsong anak. Kinarga niya ito. Ganun naman palagi kahit na si Brixton ay palagi niyang pinagbibigyan sa kanyang munting kahilingan. Ilang taon na nga itong si Gavi. Patripa lang siya. Siguro kailangan na rin natin siyang ipasok sa school.
Para walang istorbo, pagak na natawa na doon si Nati na bahagyang kinurot pa sa tagiliran niya si Gaston. Masyado pa siyang bata para dun. Huwag na muna, hayaan mo lang siya na maging bata. Nakukuha mo naman ang gusto mo gabi-gabi. Aba, hinay-hinay at baka rayumahin ka naman yan sa kasabikan mo. Hindi ka pa rin nagsasawa. Anong nagsasawa? Ikaw, pagsasawaan ko? Heck no, Natalia. Hapit na ni Gaston sa kanyang bewang, papalapit sa kanya upang umalikon lang sa ang isa niyang braso doon. Napailing na lang sa kanyang kalokohan si Nati. Saka hanggat hindi pa ako nirarayuma ay kailangan na nating lubusin na. Bakit kailangan nating dagdagan itong mga anak natin? Napairap na lang si Nati sa mga salita ni Gaston. Kinuha niya ng plato ng prutas at nagpatiuna ng lumabas ng kusina matapos at tanggalin ng isang kamay ni Gaston na nakahawan sa kanyang bewang. Tama naman ito. Gusto pa din niyang dagdagan ng kanilang magiging anak kung sakali lang napapala rin pa silang muling makabuong lalaki. Siya naman pasok ni Brixton sa pintuan ng villa na kagagaling ng school. Sinundo ito ng driver nila noon. Hinubad lang nito ang sapatos at binaba ang mga gamit na dala at patakbo ng lumapit sa kanilang tatlo upang magmano at yumakap. Kumusta ang school? Okay naman po, Mommy. Nakaupo na sila sa sofa at pinagsasaluhan ng slice ng fresh fruits. Very good. Hindi ka naman makulit at matigas ang ulo sa teacher mo. Hindi po, behave lang ako doon. That's my son. Proud na saad ni Gaston. Napansin din nila na mula na magkabalikan sila, sobrang naging ganado na si Brixton na pumasok sa school. Hindi kagaya noon na parabang tamad na tamad ang bata. Naiisip nilang dalawa na malaking tulong ang kanilang naging desisyon. Malaking factor talaga ng buhay ng mga bata ay ang kanilang mga magulang. Bagay na nagpapalungkot kay Gaston. Ilang taon din kasi na pinagtiisan yun ni Brixton na hindi naman dapat mangyari. Kung hindi dahil sa kanyang kapabayaan, kamusta ang monthly health check-up mo? Tanong ni Nati habang magkatabi silang nakahiga ni Gaston sa kama. Linggo ang lumipas bago nila nauto ang mga anak na lumipat ng silid. Hindi kasi nila magawa ang kanilang gusto. Palagi na lang silang patago at kung hindi kaya sa madaling araw nila ginagawa ang bagay na yon, kaya medyo nahihirapan. Hindi naman pwedeng lantad at bulgar nilang gagawin yon sa mismong harapan ng kanilang anak na may isip na rin. Ayos lang, kailangan ko lang pagtuunan ng pansin ng mga kinakain ko at wala akong kailangang pag-alala. Hinalikan ni Gaston ang tuktok ng ulo ni Nati at humigpit pang yakap sa katawan nito. Kakatapos pa lang nila noon na magniigat. Wala pa namang anumang saplot ang kanilang katawang nasa ilalim ng comforter. Sinisigurado ni Gaston na hindi maulit na bumagsak ang katawan niya. Kailangan niya maging healthy para sa kanyang mag-iina. Nagsimula pa lang siyang bumawi kung kaya naman hindi pwede na muli siyang dapuan ng anumang sakit sa ngayon. Basta kapag masama ang pakiramdam mo, huwag mong pilitin na magtrabaho at sabihin mo rin sa akin kaagad, okay? Okay po, madam. Biro ni Gaston na humigpit ng yakap sa katawan niya. Bahagya pang humalik sa balikat niya. Maya-maya pa humaplos na naman ang mainit na palad ni Gaston sa bandang bewang ni Nati. Pababa sa legs niya. Napapikit ng kanyang mga mata si Nati dala ng kakaibang sensasyon noon. Ilang saglit lang yun na tumigil doon at dahan-dahan na umakyat patungo sa kanyang malusog na mga dibdib. Sa halitan na normal na minasahe yon ni Gaston. Tinignan na siya ni Nati sa mata dahil siya biglang liyab na naman ng apoy. They both breathe gently. Tumungo na si Gaston na tinabot ang labi ni Nati na game namang gumanti sa kanya na para bang laging puno ng energy. Gaston, parang iyak ng pusang nagugutom ang tunog noon sa pandinig ni Gaston. He took out the box from the bedside table and put it aside. Hindi niya na mahintay ang halikan nito ulit. Outside the villa, the moonlight was soft and the light and shadow shone on the wall. Their figures intertwined. Uminit pa ang gabi. Naglalagablab ang kabuhan ng kanilang silid. Idagdag pa ang bawat salpukan ng kanilang katawan sa gitna ng kanilang mga impit na daing at ungol noon. 3:00 na ng madaling araw nang magpa siyang dalawa na tumigil at magpahinga na. Nakaunan na si Nati sa isang braso ni Gaston na halata ang labis na antok at pagod sa kanyang buong muka. Hindi niya na magawa pa itong itago sa kanya. May lakad ka ba bukas? Holiday kaya parang wala. Bakit? Akyat tayo ng Baguio para makipagkita kay mama. Miss niya ng mga bata. Pagbaba natin, sa pamilya mo naman ako makikipagkita. Gusto ko silang makausap. Alam kong hinihintay nilang pagkakataon na magpakita ako ulit sa kanila. Sure, kailangan natin ng muling magpakasal. Kasal na matutuloy at walang sino man ang maaring humadlang. Tiningala na siya ni Nati. Ang bunga kala niya nakalimutan na ni Gaston ang tungkol sa bagay na yon. Mali pala siya. Tama lang na naghintay siya na ito na mismo ang mag-open noon kaysa naman siya yung nag-demand gaya ng dati. Let's talk about the proposal later. Masyado naman na tayo matanda at may mga anak kaya walang hahadlang doon.
Saka kahit nahadlangan ni Nomomi yon, wala naman silang magagawa kapag ginusto nating pareho. Tayo pa rin ang masusunod. Walang sino man sa kanilang maaring magdikta, hindi ba? Yun ang pagsasabi sa kanila. Formality nilang yun. Alright, Natalia, tulog na tayo or we'll do it again. One more round? Mayabang na hamon ni Gaston.